So ito no, TMX 155 na naman po yung ating gagawin no. Ito ay hindi na mapaandar no. Nagtatrabaho sa may Clarkfield, Pampanga no. Sa may pinsan ko pala to. Itong unit na to. Kay Insan. Ayan. Tinuturo pa nga niya sa akin no, yung dapat na building na itatayo dito sa may area nila. Ayan. Napakalawak po ng area nila. So yun, tingnan na natin kung ano yung naging problema ng kanyang motor no? TMX 155. Hindi na nakauwi, iniwan na lang sa trabaho. So yun, upon checking po no, ayan, check natin kung may kuryente. Sa kasamang palad wala. Yan, kaya pala hindi mapaandar. So, unang chine-check dyan, no, kapag walang power, okay, ito, tanggalin nyo yung side cover. Yan, hirap nang walang taga-video, no. Tanggalin nyo lang, konting alalay lang, no, baka mabali yung pinaka-lock ng side cover. So, unang-unang i-check natin dyan, no, primary coil. Sa mga nakakaalam, ang nakapesto yung primary coil dun sa may stator, okay. So ayan, check ko muna yung sa may CDI nya no, kung lost contact ba, okay. So ayan, okay naman yung CDI nya no. Medyo maigpit naman yung mga socket nya. So dito tayo, yan, binuksan ko na nga pala yung sa may left side nya, yung tinatawag na magneto, okay. Ako naman, umarang pa yung paan to. Yan, tinetest ko dyan yung sa may primary nya. Pansinin nyo, no? Wala nipitik sa primary coil. Sinipa-sipa ko, walang lumabas na kuryente. May lalabas man, konting-konti lang. So, hindi talaga lalabas yung kuryente nito. Mahina yung primary. Mahihirapan, kaya pala hindi na mapaandar yung motor ni Insan, okay. So may gagawin tayo dito para mapaandar lang natin to no, pag ganyan po senaryo no, lalo na kung walang mapagbilan. Ito lang po yung diskarte dyan, madali lang. Pag mahina yung power supply na galing sa may stator, yung primary coil na tinatawag no. So ganito lang gawin nyo, convert nyo ng 4-pin CDI, okay, temporary lang yon para lang makauwi. Malakas naman yung power nun pag nag 4-pin CDI kayo, okay, yung tinatawag na battery operated conversion. Pwede naman yan, kahit TMX 155 yan, pwede yan. Pasamantala lang naman habang walang mabiling pyesa, okay. So yan, convert muna natin to. Buti na lang, alis to tayo, may dala tayo. Ito na po yung sinasabi ko no. Yan, maandar na yung TMX 155 ni Insan no, na tumirik, na hindi na mapaandar. Ayan na po siya no. So yun, yung sinasabi ko po kanina no, yun ang ginawa natin. Kinonvert muna natin ng pansamantagal no, 4-pin CDI. Ayan po yung naging problema nya, yung sa may primary. Buti na lang may dala tayo, ayan no. Kahit luma na yung CDI na yan no, marami ng pinagdaanan, pero yan, napaandar pa rin yung TMX 155. Ayan no. Makakauwi na yung motor ni Insan. Yun, pinag-revolusyon pa no? Talagang okay na, hindi na namamatay, hindi na namatay. Tinanggal muna natin yung original niyang CDI no? Shoutout na lang po kay ate, ayun ha, nasa kanila yung unit. Ito yung model na matibay na TMX 155, yung tinatawag nilang kaliskis, okay.
Ayun, pinalo-palo ko pa yung CDI dyan, no? Pero hindi talaga namatay. So, all goods na to. Ganun lang po yung gawin niya, no? Kapag nagkaroon kayo ng problema sa stator, sa may primary. Ayun yung CDI niya. Convert nyo muna ng 4-pin kung meron kayo. Para lang makauwi yung motor natin, okay? Ayan, no? Nandito tayo sa may Clarkfield, no? Sa may Casino Plus.